mga minamahal ko mga kapatid. Tayo po'y panandali ang manalangin muna mga minamahal bago tayo dumako sa pakikinig ng mga banal na salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin mga minamahal. Opo, dakilat papagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, minsan pa mahal na Panginoon, kami po'y sama-samang nagpupuri, nagpapasalamat sa paglangis mo ng bawat bahagi ng iyong banal na gawain. Salamat po sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Salamat po, mahal na Panginoon. Hallelujah sa mga kapatiran po namin, nakasama po namin sa araw na ito, dakilang Diyos. At muli kaming lumalapit sa iyo, mahal na Panginoon, na pagpalain mo po yung mga banal na salita. Patuloy kang mangusap sa bawat sa amin, mahal na Panginoon. Bigyan mo kami ng pangunawa, malapang maunawaan po namin ng mga banal na salita, mahal na Panginoon. Kayo po mangusap sa bawat isa sa amin at dagdagan mo higit sa lahat ang kasiglan ng aming pananampalataya. Mahal na Panginoon, maging sa mga bisita, buksan mo ang kalamapuso, ang kalamapang unawa sa mga salita, mahal na Panginoon. At amin sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Everybody shall praise the Lord. Amen. Purin pong ating dakilang Diyos. God bless you po mga minamahal. At habang inianda po natin ang ating mga talata, mga minamahal, dito po sa Banal na Kasulatan, dito sa Titus, Kapitulo 2, talatang 13, at dito sa Isaiah 25. Isaiah 25 verse 9. Nais ko po muna magpaabot po, mga minamahal, ng pinakamataas sa pagsamba, pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at karangalan sa ating Diyos na ating pinaglilingkuran. At nagpapaabot po tayo ng patuloy na pag-alaala sa mga di malilimutang aral ng ating beloved pastor, beloved evangelist Wildo Estrada Almeida, beloved assistant pastor Lina C. Almeida. At nagpapaabot po tayo ng pagbati sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang na ating beloved pastor. At gayon din, maminamahal sa ating mga minamahal na kapatiran, sa kapatiran ko po dito sa dako po ng Olongapo City, sa ating mga minamahal na manggagawa, mga awit, manunugtog, sa ating mga beloved co-preachers, at sa mga kapatiran po natin sa Ibayong Dagat, sa ating mga webcast viewers, maligayang panonood at magandang hapon po sa inyong lahat. Purin pong ating dakilang Diyos. Kindly, maminamahal, buksan po natin ang ating banal na kasulatan dito sa Titus 2:13 at sa Isaiah 25 verse 9. Tito, Kapitulo 2, talatang 13. Nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalulatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Isaiah 25, talatang 9. At sasabihin sa araw na iyon, narito, ito'y ating Diyos, hinintayin natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon, ating hinintay siya. Tayo matutuwa at magagalak sa kanyang pagliligtas. Amen. Amen. Everybody shall praise the Lord. Purin pong ating dakilang Diyos. Mga minamahal, ang ating pong paksa ay pamagatan po nating eagerly awaiting our hope. Eagerly awaiting our hope. Ibig sabihin, sabik na sabik sa paghihintay sa ating dakilang pag-asa. Mga minamahal, malalaman mo na ikaw ay handa sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag hindi nawawala ang pananabik mo sa pagparito, sa pagparito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pinaka-signs, mga minamahal, na ikaw ay handa. Ang pinaka-signs, mga minamahal, na ikaw ay kukunin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang pagparito, mga minamahal. Hindi mawawala ang iyong pananabik, ang iyong excitement. Hindi mawawala, mga minamahal, ang iyong enthusiasm. Gusto mo, mga minamahal, Martes pa lang, gusto mo, Miyerkules na. Huwebes pa lang, gusto mo, Biyernes na. Sabado pa lang, gusto mo maglinggo na. At tulad ng naranasan natin ng mga bago pa tayo sa ating paglilingkod sa Diyos, maminamahal, kapanapanabik sa atin ang paglilingkod sa Diyos. Pero maminamahal,
Kapag ang paglilingkod mo sa ating pinakamamahal na Panginoon, nawala na yung tinatawag na eagerness. Nawala na yung excitement. Hindi ka nasabik, maminamal, parang boring na sa iyo ang paglilingkod sa Diyos. Para bang iniraraos na lang natin ang gawain, maminamal, basta nandun tayo sa gawain, hinihintay mo na lang matapos ang gawain, matutulog ka na lang, nakaupo ka, pero wala na sa iyo ang eagerness, wala na sa iyo ang kasabikan na paglingkuran ng Diyos. May problema ka. May problema ka. Ibig sabihin, hindi ka handa sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Kaya nga, habang may pagkakataon, maminamal, kasi ang pagparito ng ating pinakamamahal na Panginoon, isang beses lang. Pag ikaw ay hindi nakasama sa tinatawag na rapture, maminamahal, yung pagbabalik ng mala Panginoon, sabi ng Biblia, ang mga unang namatay, ang unang ibabangon. Lahat ng mga namatay na naglingkod kay Kristo, babangon po sila. At tayong mga nabubuhay ay pangalawang kukunin ng ating mala Panginoon. Segundo lang. Pagkatapos mabuhay ang mga namatay na naglingkod kay Kristo, tayong mga nabubuhay na naglilingkod sa mala Panginoon, tayo ang pangalawang kukunin. At ang sabi, tayo isa sa Panginoon magpakailan-kailan pa man. Nakita niyo mga minamal ang mga talata. Sinabi rito, sasabihin sa araw na iyon, narito ang ating Diyos na ating inintay. Ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon. Ating inintay siya. Tayo'y matutuwa at tayo'y magagalak sa kanyang pagliligtas. Ibig sabihin, ito yung signs, mga minamahal, na handa ka sa pagparito ng mahal na Panginoon. Hindi mawawala yung excitement. Hindi mawawala yung tinatawag na kapanapanabik. Hindi mawawala, maminamahal, yung pong kagalakan sa iyo, maminamahal, na maglingkod sa ating dakilang Diyos. Kaya nga kapag nakakaranas ka, maminamal, na parang boring na sa iyo ang paglilingkod sa Diyos, para bang iniraraos mo na lang, para bang makaraos lang, tagal naman ng gawain, naiinip ka na. Mga minamahal, signs yun na hindi ka nahanda sa pagbabalik ng mala Panginoon. Signs yun. Yung wala ka ng excitement, parang boring na sa iyo. Kaya nga, yung iba dumadalo na lang, matatapos na ang gawain, kasi boring na sa kanila ang gawain. Yung iba, dadalo lang sila, Sunday service lang. Hindi katulad nung mga bago pa sila sa mala Panginoon, Martes pa lang gusto nila, Miyerkules na. Huwebes pa lang gusto nila, Biyernes na para may overnight prayer. Sabado pa lang, nagpaplansya na sila ng damit. Para pagdating ng linggo, isusot na lang nila yung damit nila dahil may banal na gawain. Sinasabi ko ito, maminamahal, hindi para tayo po ay ma-discourage. Sinasabi ko po ito para malaman po natin, mga minamahal, na tayo po ay karapat-dapat sa pagparito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit ako, maminamahal, kahit ako, minsan dumarating sa akin, mga minamahal, yung naiinip na rin ako sa gawain. Biro mo, for more than 40 years, may gitna akong naglilingkod sa malapang, pero once upon a time, mga minamahal, nung ako'y bago pa sa mala Panginoon, Martes pa lang gusto ko, Miyerkules na. Huwebes pa lang gusto ko, Biyernes na. Sabado pa lang, nagpaplansya na ako ng damit. Gusto ko linggo na para makadalo ko sa gawain. Talagang, kumbaga sa first love ako sa mala Panginoon. Yun pala, hindi pala ganun ang tinatawag na first love. Yun pala ay signs na ikaw ay karapat-dapat sa langit. Na anytime bumalik ang ating mahal na Panginoon, nakahanda ka. Kaya nga yung mga wise na Kristiyano, pag nawala yung tinatawag na enthusiasm, nawala na yung tinatawag na pananabik, ang ginagawa po nila, nagpa-fasting po sila. So, ibig sabihin, meron ng mancha yung kanilang mga puso. Hindi na sila right. Hindi na sila right sa Diyos. Kaya nga, sabi rito mga minamahal, looking for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior,
Jesus Christ. Hintayin natin na may pananabik ang pagpapakita ng ating dakilang Diyos, maminamahal, ang ating tagapagligtas, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya nga, minsan maminamahal sa sobrang dami natin, sa sobrang tagal ng ating paghihintay. Alam niyo mga minamahal, sinasabi ko po sa inyo, sa mga pinakamapalad sa lahat ng mga mapalad na naglingkod sa Diyos, tayo po ang pinakamapalad na henerasyon. Amen. Tayo ang pinakamapalad na henerasyon na naghintay sa pagbabalik ng malapan. Bakit? Basahin niyo ang Hebrews chapter 10, verse 34 hanggang 39. Lahat ng mga naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon na naghintay, maminamahal, sila'y nakaranas ng pagkabilanggo. Panahon ni Nero, maminamahal, ni Nero the Great, binilanggo ang mga Kristiyano. Nagkaroon ng wildfire, maminamahal, sa Roma, nagkaroon ng wildfire. Nasunog ang mga kabahayan, nasunog ang mga puno. Ang pinagbintangan ni Nero, mga Kristiyano, tayong mga naglilingkod sa Diyos, mga Kristiyano noon. Gusto niya, maminamahal, isisi lahat ng mga pangyayari, lahat ng mga nagaganap sa mundo, sa mga Kristiyano, sa mga naglilingkod sa Diyos. Pwede ba namang mangyari yun na dahil sa atin magkaroon ng mga ganong kalamidad, magkaroon ng ganong mga trahedya, magkaroon ng mga ganong mga hindi ka nais-nais. Kaya ang ginawa ni Nero, maminamahal, ipinakulong niya. Pinabitay niya ang mga Kristiyano, iba pinugutan niya ng ulo, iba ginawang gasera. Binibitin sa puno, tapos sinusunog. Kita niyo, kung mababasa natin, kindly idagdag po natin sandali yung Hebrew 10. Hebrew chapter 10, verse 34 up to 38. Dito po sa Hebrew, chapter 10, verse 34 up to 39. Hindi, kindly sa 11 pala, 11:34. 11:34 ng Hebreo. Hindi, okay na pala yan. Okay na pa. 11:34. 11:34. Nagsipatay ng bisa ng apoy, nakatanan sa talim ng tabak, nagsilakas sa kainaan, naging makapangyarihan sa pakipagbaka, nagpaurong Hebrew 10:34 pala, Brad. Kindly. Hebreo 10, verse 34 up to 39. Sapagat kayo ng habag sa may tanikala, at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-ari. Palibhasa ay inyong nalalamang mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala, sapagat kayo nangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Sapagat sa madaling panahon, siya nga pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo hindi doon sa nagsisibalik sa kapamakan, kundi doon sa may pananampalataya sa kaliligtas ng kaluluwa. Amen. 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 Sinabi ng talata, maminamahal, sapagat tayo'y nangabag sa mga tanikala, tinanggap nyo ng buong galak ang pagkaagaw sa inyong pag-aari. Palibhasa inyong nalalaman, mayroon kayo sa inyong sariling pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Huwag nating itakwil ang pagkakatiwala na may dakilang gantimpala, sapagat nangangailangan tayo ng pagtitiis upang kung magawa natin ang kalooban ng Diyos ay tatanggap tayo ng pangako. Sapagat sa madaling panahon siya ay pumaparito at darating, hindi magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Pag ikaw ay tumanggi, kapag hindi ka nagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos, lugi ka. Sabi, ngunit kung siya
ay umurong, ay hindi siya kalulugdan ng aking kaluluwa. Kaya ang mga Kristiyano, mga minamahal, hindi umaayaw. Amen. Ang Kristiyano, habang nahihirapan, lalong tumatapang, lalong nagsisigasig sa paglilingkod sa Diyos, lalong nagpapakatatag sa pananampalataya. Kaya sabi ko nga po sa inyo, mga minamahal, sa lahat ng mga naglingkod sa Diyos, hindi mo naman pwedeng masisi ang mahal na Panginoon. Pero sa lahat ng mga naglingkod sa Diyos, sasabihin ko sa inyo, tayong mga Kristiyano ang pinakamapalad, mga minamahal, sa ating henerasyon ngayon. Bakit? Hindi natin naranasan yung nangyari sa mga unang Kristiyano na sila'y pinabibilanggo, sila'y pinagpapatay. Sila mga minamahal ay sinusunog ng buhay, sila'y pinupugutan ng ulo, sila'y pinapakain sa leyon. Hindi dumating sa kanilang panahon ang tinatawag na the second coming of Christ. Hindi dumating sa kanila yung rapture. Tayo mga minamahal, hindi natin naranasan na tayo ipakulong, hindi natin naranasan na tayo po, mga minamahal, ay sunugin. Hindi natin naranasan na tayo ibilanggo, hindi natin naranasan na tayo po, mga minamahal, ay dumanas ng mga pagsubok. Ngunit, ang nakakapagtaka sa mga Kristiyano ngayon, mga minamahal, sila pa ang medyo bantulot maglingkod sa Diyos. Ang mga Kristiyano pa ngayon, mga minamahal, ang easy go lucky. Ang mga Kristiyano noon, kung mabasa nyo Acts chapter 2, verse 46 up to 47, sabi ng Biblia, araw-araw sila'y nagkakatipon. Araw-araw ang kanilang banal na gawain. Araw-araw sila po, mga minamahal, ay naroon sa banal na pagtitipon. Pero tayo, 3 times a week lang. 3 times a week lang, pero hindi pa natin magawa na makadalo ng 3 times a week. Samantalang kung tutuusin, mas malapit ang kaligtasan natin sa panahon natin ngayon. Mas malapit ang kaligtasan natin ngayon kaysa noon. Sila, naranasan nila, napahirapan, naranasan mga minamahal na sila'y makulong, pinugutan ng ulo, pero hindi sila umayaw sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya nga, dito po sa banal na kasulatan, how to be sure that you are with Christ in rapture. Paano mo matiyak na ikaw ay siguradong makasama sa rapture? Mga minamahal, nasa Biblia. Kung mabasa niyo po ang Psalms 63 verse 1 at Lucas Kapitulo 21 talatang 38, ito po ang mga signs na ikaw ay ready to rapture. Handa ka sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi rito, basahin po natin Psalms 63 verse 1 at dito sa Lucas 21 verse 38. Dito po sa awit 63, ang talata po ay 1. O Diyos, ikaw ay Diyos ko. Hahanapin kitang maaga. Kinauhawan ka ng aking kaluluwa. Pinananapikan ka ng aking laman sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Amen. Dito po sa Lucas 21, talatang 38. Lucas 21, talatang 38. Na dapat magpuyat kayo sa bawat panahon. 21:38. 21:38. 21:38 ng Lucas. At ang buong bayan ay maagang pumaparoon sa Kanya sa templo upang makinig sa Kanya. Amen. Inagdag po natin Acts 2:46. Dito po sa Gawa, Kapitulo 36, 2, talatang 36, 46 po. 2:46 ng Gawa hanggang 47. At araw-araw sila'y nagsipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikay sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. Na nangagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ang sabi rito, mga minamahal, paano mo matitiyak na ikaw ay nakahanda sa pagbabalik ng mahal na Panginoon? Ang sabi, magkaroon ka ng tinatawag na excitement.
Dapat excited ka lagi sa gawain. Amen? Nakita nyo, dito nabasa po natin, buong bayan maagang pumaparoon sa Kanya, sa templo, upang makinig sa Kanya. Sabi ng Psalm 63, sa Psalm 63, maminamahal, sabi, kinauuawang ka ng aking kaluluwa, O Diyos ko, katulad ng usa na nasasabik sa malamig na tubig, ganun nauuaw ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos ko. Ibig sabihin, ang tawag doon, excitement. Yung Biyernes pa lang gusto mo, Linggo na. Yung Martes pa lang gusto mo, mag-Miyerkules na. Yung nandun yung pananabik mo, excited ka. Pag ikaw ay wala na yung excitement sa paglilingkod sa Diyos, maminamahal, na wala na yung pananabik, kailangan mag-struggle ka. Kung maaari, mag-ayuno ka, mag-fasting ka. Signs yun na pwede kang maiwan sa rapture. Katulad ng ibang mga Kristiyano, dati excited silang dumalo. Ngayon, once in a blue moon mo nalang makita. Dati, gustong-gustong magpagamit sa gawain ng Diyos. Gustong mag-choir. Gustong umawit. Ngayon, pipilitin mo na, ayaw pa. Yun ang mga signs, mga minamahal. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung tutusin, mas napakapalad ng mga Kristiyano ngayon, mga minamahal sa panahon natin, kasi sa panahon natin darating ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Lahat ng mga signs, lahat ng mga tanda, mga minamahal, nakasulat sa Biblia, magkakaroon ng digmaan, magkakaroon ng lindol, magkakaroon ng kalamidad, magkakaroon ng kagutom. Lahat po nangyari na yan. At isa sa last signs, mga minamahal na magaganap, anytime bumalik ang mahal na Panginoon, yung sabi ng Biblia, itong si Antichrist uupo sa templo ng Diyos. Nasa 2 Thessalonians chapter 2 verse 4. Yung third temple, yung templo pinagawa ni Haring Solomon. Nung pinagawa ni Haring Solomon, sinira ni Nabukadnesar. Sinira niya, tapos renovate ulit. Pinagawa ngayon ni Nehemiah at saka ni Ezra. Umabot ng 45 years sa pagpapagawa. Hanggang umabot sa panahon ng Malapanong Kristo sa Bagong Tipan, yung templo na pinagawa o ni-renovate, maminamahal ni Ezra at ni Nehemiah. Nung dumating si Titus the Great, maminamahal, nung 70 AD, sinira niya uli yun, winasak niya. Yung templo ng Diyos sa Israel, maminamahal, ngayon, wasak yan. Ngayon, ngayon ginagawa yung third temple. Kung makita nyo literal, kung titignan nyo literal sa Israel, hindi mo makita kung saan. Kasi nandun yung church ng Islam. Nandun din yung church ng Catholic Church na napakalaki doon sa templong pinagawa ni Haring Solomon. Yun ay underground, pinagawa nila, maminamahal, ang templo ni Haring Solomon. For the third time. Yun ang sinabi ng Biblia. Pag umupo na ro, pag nagawa na yung templo na yan, tapos na. Actually, kompleto na yung mga handog. Yung 3 pulang baka na ihandog nila, maminamahal, yung toro na kulay pula, ihandog doon. Naka-ready na, pati yung mga candlestick, lahat ng gamit para sa church naka-ready na. Hindi na lang, ang inihintay na lang, maminamahal, pag dumating na yung Antichrist. Pero sabi ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 9, ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na, dangan lang ay may pumipigil hanggang alisin ito. Ibig sabihin, gumagawa na ang mga Antichrist, ginagawa na ang templo. Sabi, ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na, dangan lang may pumipigil hanggang alisin ito. Gumagawa na, naka-ready na, anytime, magkaroon mga minamahal ng seremonya na ihandog yung 3 pulang baka, yung toro. Tapos uupo yung Antichrist sa 2 Thessalonians 2:4, uupo yung Antichrist at siya po ay magde-declare ng one word, one government, one religion. Pero bago dumating yan, sabi ng Biblia, magkaroon ng rapture.
Hindi pa mangyayari yun, mga minamahal, yung ganon, hanggat hindi nagra-rapture. Kasi sabi, ang iwaga ng kasamaan ay gumagawa na, dangan ay may pumipigil. Ang pumipigil diyan yung mga Kristiyano. Ang Church of the Living God, tayong mga Kristiyanong naglilingkod sa mahal na Panginoon, ang pumipigil, bakit hindi pa nagre-reign ang Antichrist? Hanggang narito ang Church of the Living God, habang narito tayo, hindi siya pwedeng mag-reign. Kasi meron tumutulig siya, meron nangangaral ng salita ng Diyos na siya ay hindi sa Diyos, na siya ay padala ng diablo. Kasi pag hindi mo alam ang Biblia, maniniwala ka sa Kanya. Yung Antichrist. Kasi lalo na sa ating bansa, maminamal, most 80% sa Pilipino ay Katolik. Katolik ang 80% sa Pilipino. Antichrist yan. Galing sa simbahan, galing isang pope. Pope yan, maminamahal, yung tinatawag na Black Pope. Uupo yan sa tinatawag na templo. Pero bago siya umupo, mag-declare siya, magdi-declare ng one world, one government, one religion, bago siya umupo ron, magra-rapture muna. Amen. Kaya sabi rito, maminamahal ng banal na kasulatan, bilang mga Kristiyano, ang signs na ikaw ay handa sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, suriin mo ang sarili mo. Ang isa sa mga palatandaan na ikaw ay handang sumalubong sa mahal na Panginoon, yung excitement. Ang tanong, kinasasabikan mo ba ang rapture? Sabik ka bang bumalik ang mahal na Panginoon? Pero kung natatakot ka, nangangamba ka, kung ikaw ay hindi gaanong aktibo sa pagdalo, hindi ka handa. Pag hindi ka dumadalo, maminamal 3 times a week, hindi ka naka-ready. Pag wala sa iyo ang tinatawag na eagerness, wala sa iyo ang tinatawag na excitement, ikinalulungkot ko, mga minamahal. Hindi tayo nakahanda. Kaya nga ako pag nararamdaman kong parang hindi na ako sabik dumalo, parang gusto ko munang magpahinga, ayaw ko munang dumalo. Ang ginagawa ko, nagpapasting ako. Kasi ibig sabihin, inaagaw na ni Satanas yung aking kaligtasan. Ibig sabihin, hindi na ako right, hindi na ako karapat-dapat sa Diyos. Dapat ganun na maging maramdaman natin, mga minamahal, kapag wala na yung excitement. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga minamahal, ang pagpasok sa karya ng langit sa pilitan, pilitin nyo. Sabi ng Lucas 13:24, magsipilit kayong pumasok sa makitid at makipot na pintuan sapagkat maraming magsisipasok, hindi mangyayari. Kailangan pilitin mo. Pag nararamdaman mong hindi ka na excited, tamad ka ng makinig ng salita ng Diyos, wala na sa iyo ang excitement, signs yan, kinakailangan mo nang mag-fasting. Kinakailangan magbalik ang iyong unang pag-ibig. Sabi ng Biblia, hindi ka mainit, hindi ka malamig, malaining ka, isusuka kita. Sabi ng Revelation chapter 2 verse 4, maminamalan, sabi diyan, mayroon akong laban sa iyo na iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Pag wala na ang excited mo, kasi pag kayo nakikinig ng salita ng Diyos, hindi ako ang pinakikinggan nyo. Ang pinakikinggan nyo, ang boses ng Diyos. Sabi ng John 1:1, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Akala nyo ba pag ako pinakikinggan nyo, akala nyo ako ang pinakikinggan nyo, ako ang nagsasalita? Hindi po. Diyos po ang nagsasalita. Kasi kaya nga puro Word of God ang pinababasa natin. Kasi sabi ng Biblia, ang Diyos ay ang salita. Ang salita ay ang Diyos. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Pag wala na ang excitement mo sa pakikinig ng salita ng Diyos, parang baliwala na sa iyo ang salita ng Diyos, signs yun, mga minamahal, na hindi ka ready sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Kasi mismong ang salita ng Diyos, yan mismo ang Diyos. Amen? Yun ang mga tanda, maminamahal. Sabi rito sa Revelation chapter 6 verse 15 up to 17,
Sabi rito, mga minamahal, ang mga Kristiyano sa darating na panahon na yan, sabi po rito, mga minamahal, lahat ng mga hari sa ibabaw ng lupa, lahat ng mga prinsipe, mga makapangyarihang tao, mga minamahal, sabi ng Biblia, sila po ay magtatago. Magtatago sa harapan ng Diyos. Magtatago, mga minamahal, sa ating malapang na bakit hindi sila karapat-dapat sa pagbabalik ng malapang noon. Pero pag ikaw ay handa sa pagbabalik ng malapang noon, excited ka. Gustong-gusto mong makita ang malapang noon, katulad ng sinabi ng Isaiah 25 verse 9. Ang sabi, aking sasabihin sa araw na yon, narito ang aming Diyos. Hinintay namin siya, ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon. Hinintay natin siya, tayo'y matutuwa at magagalak sa pagliligtas sa atin ng ating dakilan Diyos. Pero makita nyo yung mga hindi naka-ready. Sabi rito, magtatago sila. Magpupunta sila sa mga bundok, magpupunta sila sa mga kuweba, sasabihin nila sa mga bato, itago nyo kami sa kordero, sa Diyos, mga minamahal, sapagkat hindi namin matatagalan ang kanyang galit. Sabi rito, Revelation 6:15 up to 17. Basahin po natin. Dito po sa Revelation chapter 6 verse 15 up to 17. At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang bawat alipin, at ang bawat laya, at nagsipagtago sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin, at kami inyong itago sa mukha nung nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan, at sino ang makakatayo? Amen. 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 Tignan nyo, mga minamahal, kabaligtaran. Sa atin, excited tayo. Sa atin, ang nararamdaman ng mga Kristiyano na pupunta sa langit, excitement. Pero sa mga hindi nakahanda, takot. Sabi rito, ang mga mayayaman, ang mga makapangyarihang tao, maging ang mga alipin, mga laya, ay nagsipagtago sa yungib at sa mga bato sa bundok. At sinasabi nila sa bundok, sa mga bato, mahulog kayo sa amin. Kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero, sapagkat dumarating ang kanyang dakilang araw at ang kanyang galit, at sino ang makatatayo. Takot sila, mga minamahal, pero tayo, hindi tayo makaramdam ng takot. Ang mararamdam mo ay excitement. Sapagkat, sabi ng Biblia, dumating ang araw ng pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Dito po, yung mga nangyayari sa paligid natin, mga minamahal, yung mga lindol, mga volcanic eruption, mga bulkan, puputok ang mga bulkan, mga wildfire, higit pa dyan ang mangyayari pagdating ng araw. Ngayon, ang pinakakinakatakutan ng mga ngayon, mga minamahal ng PBOX, yung malakas na lindol. Kaya kung makapunta kayo sa Maynila, lagi sila nagpa-practice ng tinatawag na earthquake drill. Kasi ang prediction nila, ang sabi ng mga taga-PBOX, pag nagkaroon ng lindol, maminamal, ito pong tinatawag na big one. Pag nagkaroon ng big one, instant, 50,000 ang mamamatay karakadaka. 50,000. At ang apektado ng lindol, maminamal, from Marikina, diretso sa Visayas, Mindanao. Nakita yung mga fault line. Ibig sabihin, doon aabot ang lindol mula Marikina hanggang doon, maminamahal, sa Visayas, Mindanao. At instant, minuto lang, mga minamahal, 50,000 kagad ang mamamatay. Kaya yun ang dahilan kung bakit nagpa-practice ng mga earthquake drill sa school, sa mga opisina. Alam ko, 10 years ago pa yan, nagpa-practice na sila 5 years ago. Ngayon parang nahinto. Pinapractice nila yun kasi anytime magkaroon ng big one. Bukod sa nakasulat yan sa banal na kasulatan, nagkaroon na mababasa nyo sa Biblia, sabi, lilindol sa iba't ibang dako. Katulad ng naranasan ng mga ibang
ibang bansa, maminamal na nabasa natin sa mga payagan. Nakita natin, nalaman natin sa ibang bansa, napakaunlad ng mga bansa. Kung tutusin, kung ikukumpara sa Pilipinas, napakaliit lang ng bansang Pilipinas. Island lang tayo, maminamahal. Isa lang ang Pilipinas. Kung ikumpara doon sa mga nabalita natin, mga nilindol, mga nagkaroon, maminamal ng mga pagbaha, pagbuhos ng ulan. Hindi natin maisa-isa lahat yan. Halos napakaraming mga bansa, maminamahal. Kaya tayo naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon para tayo po ay huwag mapahamak. Amen. Ang layunin, kaya tayo naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon para bago dumating ang tinatawag na parusa sa buong sanlibutan, nandun na po tayo sa langit, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya nga, isa sa mga signs na hindi ka naka-ready, wala ka ng excitement. Hindi ka na excited sa paglilingkod sa Diyos. Pag nawala na yung excitement mo, maminamahal, mag-fasting ka. Mag-ayuno ka na. Lalo na yung mga beloved choir members natin na once upon a time nagpapagamit sa Diyos. Ngayon ayaw na mag-choir. Sabi ng Biblia, hindi ka mainit, hindi ka malamig, isusuka kita. Sa Maynila, napakahirap ng mga requirements paano ka makabalik sa choir. Mahirap, dadaan ka sa mabigat na mahabang pag-aayuno tapos under observation ka. Dito, mas madali kung ikumpara sa Maynila. Pero marami mga Kristiyano tinabangan na sa paglilingkod sa Diyos. Akala nila matatagalan kaya nila yung hirap. Akala nila matatagalan nila yung hirap na mararanasan nila dito sa sanlibutan kapag ikaw ay naiwan sa rapture. Amen. Sabi, a piece of bread could buy a bag of gold. Isang tipak na pandesal, nakita niyo yung pandesal diyan, isang maliit lang. Bibili mo ng bag na ginto. A piece of bread could buy a bag of gold. Biro mo yan. Tapos hindi ka makabili. Sabi ng Revelation 13, 16 up to 18, hindi ka makabili hanggang wala kang tatak na 666. Hindi ka maka-enroll sa school. Hindi ka makapasok sa trabaho. Hindi ka makasakay sa sasakyan. Hindi ka makasakay na eroplano. Hindi ka makapag-abroad. Hindi ka pwedeng magpa-ospital. Hindi ka makapag-enroll sa eskwelahan. Mga minamal, pag wala kang tatak na 666, yan ay mangyayari kapag ikaw ay naiwan sa rapture. Kaya nga pag naiwan ka sa rapture, Kristiyano ka, alam mo ang salita ng Diyos, 1% na lang ang chance mong maligtas. Ang pinaka-chance mo para ikaw ay maligtas, nasa Revelation 20 verse 4. Nasa Revelation 20 verse 4, pupugutan ka ng ulo. Mapupugutan ka ng ulo. Sabi, ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi sumamba sa kanyang, hindi tumanggap ng tanda sa kanyang noo at sa kanilang kamay ay, sabi rito, sila po ay nagaring kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Amen. Ngunit lahat ng mga nagpatatak ng 666, mga minamahal, sabi rito, sila po ay tatanggap ng parusa. Amen. Kaya nga, inuulit-ulit kasi natin ito mga minamahal, kasi mga ibang mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, parang hindi excited. Parang baliwala sa, anong kung maiwan, kaya ko naman yan. Tignan natin. Mga minamahal, napakahirap pag ikaw ay naiwan sa rapture. Hindi ka karakada kapugutan ng ulo. Tanggalan ka muna ng tenga. Dukutin yung mata mo. Babalatan ka muna ng buhay, katulad ng mga nangyari sa mga apostol. Yung mga naranasan nila bago sila mga minamahal napunta sa langit. Grabing parusa, grabing naranasan nila sa mga taong hindi naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung grabing torture. Yun lang ang nakalulungkot sa mga Kristiyano ngayon pag naiwan ka sa rapture. Pero sa mga naglilingkod sa mahal na Panginoon ngayon na mainit, ready to rapture, maminamahal,
Tayo na ang pinakamapalad sa lahat ng mapalad. Bakit? Hindi natin naranasan ang mga naranasan ng mga Kristiyano noon. Amen. In a twinkling of an eye, in a moment, sabi ng Biblia, pagpikit mo dito sa lupa, siyang pagdilat mo sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaya nung nag-worker ako, minamahal, alam niyo ba, kinasuklaman ako ng mga magulang ko. Pero isa ako sa sumusuporta sa pamilya ko. Sumasahod ako ng 6,000 a month. Kinsenas katapusan. Kinsenas 3,000, katapusan 3,000, bali 6,000. Tapos 1982 pa yon. 84 ako nag full-time worker eh. Napakamura ng bilihin. Ibinibigay ko yung 2,000 sa nanay ko, tapos akin yung 1,000, nagkakasya pa. Tapos nung nag-worker ako, 5 piso. Ang blessing namin, 5 piso. Pero natagalan namin, natiis namin yun. Dahil naka-mindset sa amin, babalik ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng bagay dito sa lupa ay baliwala. Magtiis hanggang sa wakas, ang siyang maliligtas. Hindi na kami nag-interest, hindi na kami nangangad ng mga material na bagay. Sa atin, hindi ko sinabing iwan yung interbaho nyo, hindi na kayo mag-aral, hindi po. Ang gusto ko lang, ang pinapaliwanag lang natin dito, dapat hindi natin sinasayang yung gintong pagkakataon na malaya tayong makasamba. Halimbawa, Biyernes, hindi ka makadalo ng maaga, di umabol ka. Overnight prayer naman yan. O Miyerkules, hindi ka makadalo ng alas 3. Pwede ka pang makahabol ng alas 4, alas 5, hanggang alas 5, alas 7 naman yung gawain natin. Umabol ka. Kasi 3 times a week ang ating banal na gawain. Kung mabasa nyo dito, maminama, kung babalikan natin ng yung Acts chapter 2 verse 46 hanggang 47, araw-araw sila. Ang layo, bago bumalik ang mahal na Panginoon, napakatagal sa panahon nila. Pero araw-araw na sila naghihintay sa pagbabalik na malapang tayo. Malapit nang bumalik sa panahon natin, tapos tayo ngayon ang 3 times a week lang, hindi pa natin magawa. Basahin natin ito kindly. Balikan natin itong Acts 2:36 and 47. Dito po sa Acts chapter 2 verse 46 up to 47. At araw-araw silang nagsipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa paputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. At nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. At nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan. At idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Amen. Amen. Everybody shall praise the Lord. Napansin nyo, mami na mahal, araw-araw ang fellowship nila. Yan ay 2,000 years ago. 2,000 years ago, naghintay na sila sa pagbabalik na mahal na Panginoon, hindi dumating. Ngayon, sabi ng Roma, Kapitulo 13, talatang 11, mas malapit ang kaligtasan natin sa panahon natin ngayon kaysa nung panahon nila nung una. Mas malapit ang kaligtasan sa panahon natin ngayon anytime mag-rapture. Nakita nyo? Sa Biblia, maminamal, pag napanatag po ang mga gera dyan sa ibang bansa, yung Israel versus Iraq, yung mga bansa na yan, pag napanatag yan, nagkaroon na ng tinatawag na peace treaty. Pag nagkaroon ng peace treaty sa buong mundo, maminamal, wala ng gera, yan ang ikatakot natin. Diyan ka matakot pag nagkaroon ng peace treaty, wala ng gera, wala na tayo nabalita ang gera sa ibang bansa. Yun ang nakakatakot. Kasi anytime mag-rapture. Sabi ng James chapter 5 verse 3. Sabi kapayapaan, katiwasayan, darating bigla ang biglang pagkawasak, biglang pagkapahamak. Kung yung mga ibang tao, gusto nila walang gera, gusto nila, mga minamahal, nagpapakainit sila, yung ibang mga tao hindi alam ang salita ng Diyos. Naku, may gera na, magpapakainit na ako sa Diyos. Naku, naggigera na sa ibang bansa, baka dito magkaroon na rin ng gera. Nagbabanta ang China sa Pilipinas. Huwag kayong matakot sa mga ganyan. Nakasulat sa Biblia, kapayapaan, katiwasayan, tapos darating ang sudden destruction. Matakot ka pag wala ng gera.
Pag napayapa na ang mundo, mag-ingat ka, sabi, biglang darating ang biglang pagkawasak, anytime mag-rapture. Pag wala ng mga gera, dun darating. Kaya nga sabi rito sa mga mababasa natin sa huling talata, sa Lucas, Kapitulo 17, talatang, simulan natin dito sa 34, basahin natin, hanggang 37. Dito po sa Lucas Kapitulo 17, talatang 34 hanggang 37. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing yaon ay dalawang lalaki sa isang hugaan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Magkasamang gigiling ang dalawang babae, kukunin ang isa at ang isa'y iiwan. Po sa 36, mapasabukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. 37, at pagsagot nila ay sinabi sa kanya, saan, Panginoon? At sinabi sa kanila, kung saan naroon ang bangkay, ay doon din naman magkakatipon ang mga uwak. Amen. 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 Meron talagang may iwan, mga minamahal. Amen. Ito, honest. Taas ang kamay yung gustong maiwan. Taas pong kamay, honest. Walang gustong maiwan. Amen. Kahit ako, ayoko magpaiwan. Ngayon, sino naman ang gustong sumama? Taas ang kamay. Lahat naman gustong sumama. Pero pag Miyerkules, kukunti lang tayo. Pag Biyernes, kukunti lang din tayo. Pero lahat pati pala absent, gusto pa rin masama. Hindi naman ganun ang mahal na Panginoon. Kailangan ipakita mo na handa kang sumama sa Kanya. Nabasa nyo araw-araw eh. Nabasa nyo dito sa Acts chapter 2 verse 46, araw-araw. Kaya nga itong ating 3 times a week, kulang pa nga eh. Ako nga, imagine kami nga workers na kami. Nandito na kami sa pastoral. Araw-araw nagpupuri kami. Hindi pa namin sigurado kung makasama pa kami. Hindi namin sigurado kung makatiyak nga kami. Araw-araw na kami nagpupuri, araw-araw na kami nandito. Meron talagang may iwan dito na kasama natin. Amen? How much more kung minsan ka lang. Kaya nga ito, hindi para tayo po, mga minamahal, ay i-discourage, kundi para maging handa po tayo. Ang kagalakan po ng mga mangangaral, katulad po ng ating beloved pastor, kaya nagpupuri ang ating beloved pastor, mga minamahal, 20 hours a day. Ang kagalakan ng ating malapastor, yun lahat tayo makasama sa rapture. Amen? Biro mo, nananalangin, saan ka makakita ng pastor na ganyan? Prayer na malapanginoon, sabi ng malapastor habang nagpupuri na madaling araw. Malapastor, kung may kapatiran akong may iwan, hindi makasama sa rapture, iwan mo na rin ako. Iwan mo na rin ako. Gusto ko pa silang gabayan. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa kanila pag naiwan sila sa rapture. Iwan mo na rin ako. Prayer ng malapastor. Grabing ano yan. Pag-ibig yan. Sino ba tayo? Ano-ano ba tayo ng ating beloved pastor? Kaso hindi ganun eh. Nauna ang malapastor sa atin eh. Kinuha na siya, pinagpahinga na siya eh. Amen? Kaya nga, nandito tayo sa tinatawag na work out your own salvation with fear and trembling. Nandun tayo sa ipagtrabaho natin ang ating kaligtasan ng buong takot, buong panginig. Yun sinasabi ko sa inyo, mami na mahal, maaring ito'y baliwala sa mga iba. Pero sinasabi ko sa inyo, kahit paulit-ulit ang mensahe natin, kasi hanggat hindi ko nakikita, mga minamahal na nagpapalaga tayo sa kaligtasan, kahit ulit-ulitin ko, hindi ako magsasawang ulit-ulitin kasi gusto ko lahat tayo makasama sa rapture. Amen? Sabi ko nga sa inyo sa ibang fellowship, nagtanong yung isang mananampalataya, Malapanginoon, anong pagkakaiba namin sa ibang born again fellowship at ang Jesus Miracle Crusade? Sabi ng Malapanginoon sa kanya, nagpa-fasting siya 40 days. Fasting siya. Sabi sa kanya, anak, sa ibang fellowship,
Hindi sila nagpapalaga sa kaligtasan. Ang makasama sa rapture, 2 o 3 lang. Pero sa Jesus Miracle Crusade, ang may iwan, 2 o 3 lang. Pero yung pagkakaiba, makasama daw sa rapture, doon sa ibang fellowship, 2 o 3 lang ang makasama. Sa Jesus Miracle Crusade, lahat makasama, 2 o 3 lang kung mayroong may iwan. Amen? Kaya huwag ka nang sumama sa 2 o sa 3. Lahat tayo makasama para lubos ang kagalakan ng ating beloved pastor pag nakasama natin sa langit. Everybody shout, praise the Lord. Uling talata, mga minamahal, basahin po natin uling talata. Lucas 21 verse 19. Kindly, uling talata na po. Dito po sa Lucas, Kapitulo 21, talatang 19. Sa inyong pagtitiis ay may pagwawagi ninyo ang inyong mga kaluluwa. Amen. 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 Sa inyong pagtitiis, may pagwawagi nyo ang inyong mga kaluluwa. Ibig sabihin, magtiis talaga tayo. Buti nga kayo, mami namal, kung nagtitiis man kayo ngayon, ilan taon lang. Yung iba sa inyo nagtitiis, 10 years na, 20 years, 30 years kami. Mahigit 40 taon na kaming nagtitiis para maipagwagi ang ating mga kaluluwa. Isa pa sa nais kong sabihin sa inyo, importante ito mga minamahal. Huwag tayong sasama, maminamahal, sa mga lumalaban sa gobyerno, sa anti-government. Sinabi ng Banal na Kasulatan, ang gobyerno ay sa Diyos. Ang lumalaban sa Diyos, ang lumalaban sa gobyerno ay lumalaban sa Diyos. Kaya makita nyo, maminamahal, Diyos sa Maynila, grabing traffic ngayon. Nandun sila sa Luneta, nagbo-boycott, nagrarally laban sa gobyerno, maminamahal. Pero sa Biblia, bawal lumaban sa gobyerno. Kindly basahin natin ulit talata. Roma, idugtong lang natin kasi baka hindi natin alam, mga minamahal, meron tayong mga kapwa natin, mga Kristiyano, laban sa gobyerno. Kita mo, yung dating gobyerno nakaupo, lahat tayo pro-government. Lagi tayong pro-government. Si Erap, nung naging presidente, sabi niya, no man's land, ang abusay, patayin lahat, pati mga nandoon ang ating beloved pastor, 10 ng mga 12 prayer warrior. Sabi niya, no man's land, patayin lahat ng mga nandoon, kahit sino pa sila. Binabomba, maminamal, pero mahal pa rin natin si Erap. Siya nakaupo Lumaban ba tayo? Amen? Ang mga Kristiyano, hindi yan anti-government. Sabi, mga minamahal, ang mga Kristiyano, kahit kapanahon nila Pedro, sila Nero, sila Emperor Nero, malulupit na mga emperador yan. Pinapatay nila mga Kristiyano, pinapakain sa leon, pero anong payo ni Apostol Pablo? Huwag kayong magsilaban sa gobyerno. Hindi niya sinabing magrebelde kayo. Ganun pa rin ang kanyang Kaya tayo, lalo na sa mga Kristiyano ngayon, huwag tayong anti-government. Pag anti-government ka, hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos, maiwan ka sa rapture. May mga Kristiyano, mga minamahal, na nakikita ko sa Facebook, talagang anti-government. Sabi ng beloved pastor, pag anti-government ka, hindi ka maligtas, hindi ka magmana ng buhay na walang hanggan, hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos. Kahit sino pa yan, kahit ano pa yan, bilang mananampalataya para mabuhay tayo ng payapa sa mundo, sabi ng Banal na Kasulatan, igalang nyo ang mga pamunuan, igalang nyo nasa gobyerno, ang mga gobernador, ang mga nangangasiwa, dapat magpasakop tayo kahit ang mga taong yan ay masama, magpasakop pa rin tayo sa kanila. Amen. Huwag lang tayong sasamba sa Diyos-Diyosan pag inutusan nila tayo. Doon lang tayo pwedeng lumaban pag ang ituturo nila ay labag na sa salita ng Diyos. Kaya hindi basahin po natin Roma 13, 1 hanggang 4, tsaka 1 Pedro 2, 13 hanggang 14. Basahin po natin mga talata. Uling talata. Roma chapter 13, verse 1 up to 4. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa mataas na kapangyarihan.
sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, at ang mga kapangyarihang yaoy hinirang ng Diyos. Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang, at ang mga nagsisalangsang ay magsitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama. Ibig mo bang mawala ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa Kanya. Sapagkat siya ay ministro ng Diyos sa ikagagaling mo. Datapat kung ginagawa mo ang masama ay matakot ka, sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadalang niya ng tabak, sapagkat siya ay ministro ng Diyos at ang paggiganti sa ikagagalit ng gumagawa ng masama. Amen. Unang Pedro 2:13 hanggang 14. Dito po sa unang Pedro, Kapitulo 2, talatang 13 hanggang 14. Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao, alang-alang sa Panginoon, maging sa hari, nakataas-taasan, o sa mga gobernador, na sinugo niya sa paghihiganti, sa nagsisigawa ng masama, at sa kapurihan na nagsisigawa ng mabuti. Amen. Amen. Everybody shall praise the Lord. Yan po, maminamahal, kaya nga binibigyan po ng babala ang mga mananampalataya. Luzon, Visayas, Mindanao, maminamahal, hindi tayo maging anti-government. Ang Kristiyano, maminamahal, kahit masama ang namumuno, dapat pro-government ang mga mananampalataya kung gusto mong umakyat sa langit. Amen? Sabi, nang sa gayon, tayo po'y mabuhay ng payapa sapagkat sila'y hindi kilabot sa paggawa ng masama, kundi hindi sila kilabot sa paggawa ng mabuti, kundi sila'y kilabot sa mga gumagawa ng masama upang mamuhay tayo ng payapa sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Yan lang, maminamal ang nais ko ipaalam sa inyo at tayo po'y tumayo at tayo po'y sama-sama mo ng umawit. Sa ating mga bisita, sa ating mga baguhan, ating pong inaanyayahan na lumapit dito sa una na bang tayo po'y umaawit. Tumayo po tayong lahat, maminamahal, awitan natin ang ating dakilang Diyos bago tayo dumako sa ating mga kahilingan, sa ating mga pangailangan, sa ating pinakamamahalang Panginoon. Awitin po natin ang awiting Handa Ka Na Ba? Kindly sa ating mga bisita, kindly sa mga baguhan natin, meron tayong mga baguhan, meron mga nakikita mga bagong muka. Kindly, please come forward. Wala pong mawawala sa inyo, ipapanalangin lamang po namin kayo. Lumapit po kayo sa unahan. Umawi tayo sa ating malapang. Handa ka na ba? Yung mga bisita natin, saan pa mga bisita natin dyan? Ay sa ating mga sisters, brothers. Ngayon ang magkakataon, huwag mong sayangin na
ano ang kasasabitan sa buhay na daratan. Ngayon ang pagkakataon, isuko ang lahat mo sa Kanya. Ang puso mo at kaluluwa, handa ka na ba? Maghintayin ang bukas kung wala na pag-asa. Ngayon ang pagkakataon, huwag mong sayangin ang panahon. Naghihintay siya. Kay Jesus ay may katiyakan. Kung ano ang kasasabitan sa buhay na daratan. Ngayon ang pagkakataon, isuko ang lahat mo sa Kanya. Ang puso mo at kaluluwa, handa ka na ba? O kay Jesus ay may katiyakan. Kung ano ang kasasabitan sa buhay na daratan. Ngayon ang pagkakataon, isuko ang lahat mo sa Kanya. Ang puso mo at kaluluwa, handa ka na ba? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, itaas niyo po yung mga kamay sa ating mga bisita. Itaas niyo po yung mga kamay. Tanggapin yung ating mahal na Panginoon. Sumunod kayo sa panalangin na aking babanggitin. Ito po yung panalangin ng pagtanggap. Panalangin na pangsuko sa ating dakilang Diyos. Isusuko natin ang ating mga kasalanan sa ating mahal na Panginoon at tatanggapin natin siya bilang ating tagapagligtas, Diyos at Hari ng ating buhay. Upang tayo makapiling ng Diyos sa langit pagdating ng araw, anytime, sa kanyang ikalawang pagparito, kaya bawiin ng Diyos ang ating buhay. Kung sakaling tayo mamatay, pagdilat mo, ikaw ay nasa piling ng Diyos sa langit, sa buhay na walang hanggan. Sumunod kayo sa panalangin, banggitin niyo po mga katagang ito, sabihin niyo po, dakilang Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus, kami po ay mga makasalanan. Nagsisisi po kami sa aming mga nagawang kasalanan mula na nga kami nagkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo po kami. Tinatanggap ka namin bilang aming tagapagligtas, Diyos at Hari ng aming buhay.
Mahal na Panginoon, baguhin mo po kami. Gawin mo po kaming tunay na anak mo sa isip, sa salita, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo po kami, 10 ng aming mga mahal sa buhay, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming tinatanggap mula ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Panalangin natin sila mga minamahal, napakabisa ng panalangin na marami. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Idinadalangin po namin ang aming mga bagong kapatid, patawarin mo po sila. Isulat mo po ang kalmapangalan sa aklat ng buhay, gayun sila mga tunay na anak mo. Hindi nawa itong una tilin ng kanang pananampalataya, Panginoon. Bigyan mo sila ng dakilang pagkakataon na palagi namin makasama sa aming paglilingkod, Panginoon. Iligtas mo rin po 10 ng kalamahal sa buhay, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Sa ating mga bisita, mga minamahal, ang unang ginawa niyo po ay unang hakbang lang po ng kaligtasan. Meron po kayong gaganapin na nakasulat sa Biblia. Sabi ng Biblia, except a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Kailangan kayong ipanganak na muli sapagkat ang pagkapanganak natin sa magulang natin ay makasalanan. Sabi ng Biblia, sins is hereditary. Ang kasalanan ay minana natin sa ating magulang. Pagkapanganak mo sa iyong magulang, makasalanan ka na. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Naghihintay na sa atin yung dagat-dagatang apoy. Kaya nga, malibang kayo magsisi at magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, hindi tayo magiging pamilya ng Diyos, hindi tayo magiging tunay na anak ng Diyos, at hindi tayo makakapiling ng Diyos sa kalangitan kapag anytime bumalik siya o kaya bawiin ng Diyos ang buhay natin. Hindi tayo pupunta sa langit pag hindi tayo nababautismoan sa pangalan ni Jesus. Kaya magpabautismo po kayo. Meron tayong bautismo after ng ating banal na gawain. Mag-decide po kayo magpabautismo. Hindi yan paglipat sa reliyon. Ito po ang reglamento ng Diyos upang makapasok kayo sa kaharian ng langit. Hindi yan basta paglipat sa reliyon. Hindi kayo lumilipat sa reliyon, kundi kayo po ay tumutupad lamang ng mga reglamento ng Diyos para makapasok tayo sa kaharian ng langit. Kaya kung gusto niyo pumasok sa langit, kinakailangang mabautisman po kayo sa pangalan ng ating mahal na Panginoon Jesus. God bless you po sa ating mga baguhan. Pwede na kayong bumalik sa inyong upuan at sama-sama po tayong manalangin sa ating mga kapatiran. Mga minamahal, panalangin po natin ang ating mga kahilingan, ang ating mga pangailangan, ang ating intercessory prayer, mga minamahal, sama-sama nating idulog sa Diyos. Ano man ang inyong mga problema, ano man ang ating mga karamdaman, ano man ang ating mga kahilingan, mga minamahal, magkaroon tayo ng pananampalataya na tayo naman ngayon ang pakikinggan ng Diyos. Kanina, mga minamahal, mula pag-aawitan, patutuo, hanggang sa awitin ng choir, hanggang sa preaching, ito po ay kalooban ng Diyos. Sinunod natin ang kalooban ng Diyos. Ngayon, isa lang ang para sa atin, itong intercessory prayer. Hilingin natin sa Diyos ang ating mga kahilingan. Kaya nga, kung ginawa natin sa Diyos, maminamahal, lahat mula ng simula hanggang sa katapusan, ginawa natin ang kalugod-lugod sa Diyos. Siguro naman, pakikinggan tayo ng mahal na Panginoon sa ating mga kahilingan naman ngayon. Kaya nga, magkaroon lamang tayo ng pagnanasa na pakinggan ng Diyos ang ating panalangin para mga minamahal, tugunin ng Diyos ang ating mga kahilingan. Sama-sama po tayong manalangin, ano man ang ating mga kahilingan, ano man ang ating mga karamdaman, ang ating mga natitirang kahinaan. Mga minamahal, idalangin niyo sa mahal na Panginoon, makadalo tayo ng 3 times a week. Idinadalangin yan, mga minamahal, para hindi po tayo hindi na mahadlangan, mga minamahal, ang ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Sama-sama nating idalangin sa ating mahal na Panginoon. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po ang iyong mga minamahal mga anak, mahal na Panginoon. Sama-sama po naming idinudulog sa iyong lahat ng aming mga kahilingan, ang aming mga pangailangan, ang mga karamdaman, ng mga kapatiran po namin. Ano man ang mga problema, ano man po ang mga idinadalangin sa iyo, dakilang Diyos, lalo tigit, idinadalangin po namin na bigyan mo kami ng dakilang pagkakataon na makadalo sa iyong mga banal na gawain, mahal na Panginoon, sa tuwing may pagkakataon
pagkakatipon. Alisin mo mga sagabal, alisin mo mga hadlang. Bigyan mo kami palagi ng pananabik, mala Panginoon, na masunod ang iyong banal na kalooban, mala Panginoon. Pagpalain mo mga anak mo, mala pagalingin mo po sila sa taglay na karamdaman. Lutasin ang mga problema, alisin ang aming mga natitirang mga kahinaan, alisin mo mga alinlangan sa aming mga puso, mala Panginoon, sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name, lahat magsabing amen. Ipatong natin ang ating mga kamay sa ating mga ulo, mga minamahal, banggitin natin. Ano man ang ating mga taglay na karamdaman, sabihin nyo ang karamdaman nyo. Sabihin nyo, lumayas ka sa akin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Binibigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan. Luke chapter 10 verse 19, binibigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos na yurakan ng lahat ng mga gawa ng kalaban at walang magsisipanaig sa atin. Sawayin natin lahat ng gawa ng kalaban, mga karamdaman, mga problema, lahat ng gawa ng kalaban, panghihina, panlupaypay, lahat ng gawa ng kasalanan, lumaya sa mga kapangyarihan pangalan ni Jesus, demons of infirmities and diseases, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng panghihina, panlupaypay, pagwawalang bahala, lumayo sa pangalan ni Jesus. Demons of unbelief and doubts. Hallelujah. Vices began, problem be solved. In Jesus' name. Be healed, be healed, be healed. In the name of Jesus, bless them, O Lord God. In Jesus' name, demons of poverty, cast out in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po'y tumayo, maminamahal. At tayo po'y sabay-sabay sisigaw. Habang tayo tumatalon. Sa mga baguhan, maminamahal, ito po'y hindi po natin gaanong nasasaksihan sa ating simbahan. Pero lahat po ng ginagawa natin dito nasa banal na kasulatan. Nasa Lucas 6:23, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Kaya tayo sumisigaw at tumatalon, napakalaki ng gantimpalang naghihintay sa atin sa langit. Kaya sabay-sabay tayo sumigaw habang tumatalon, maminamahal. Hallelujah, praise the Lord, 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na pang God bless you, mami na mahal. We love you so much, but there is Jesus loves you more. Pwede na po tayo makabalik sa ating upuan at meron tayong mga announcement. Sa ating mga minamahal mga kapatiran, mga dati na mga kapatiran, mami na mahal, tayo po yung makipagkaisa sa ating pong special love offering. Tayo po ay nagbabayad pa ng ating venue, ng ating lugar dito. Mami naman, binili po natin itong lugar na ito para hindi na tayo uupa at hindi na tayo paalisin dito. Binili po natin ito at binabayaran po natin ng hulugan, mami na mahal. Kaya nga, kukuha po tayo ng special love offering para patuloy po natin mapunuan. Mami naman lang ating bayarin, ang ating gastusin sa ating pastoral house. Sa mga kapatiran nating nahihipo, mami na mahal, lalo na yung mga nagbigay ng mga tinatawag na bow offering. Isama na po natin yan, mami na mahal, para tayo po ay makatulong sa ating pong babayarin, mami na mahal. Every last week of the month, binabayaran po natin ating pastoral house. Tayo po ay manalangin. Narito po ang ating beloved Brother Wilfredo sa ating special love offering at binibigyan natin po pagkakataon sa ating beloved preacher, beloved Brother Lando sa ating announcement. Hallelujah. Kapristo, beloved ordering preacher, Boy Kaloya, tayo manalangin. O Papa namin Ama, sa pangalang pinakamamahal na Jesus, na ito po kami sa pagkaloob na special offering mga Panginoon, sa magkaloob yung pagpalain, ibalik makalibang beses, na patuloy pagkalain ng kabuhayan mga Panginoon, sa wala pang may pagkaloob gawa ng kawalan, yung pagpalain ng pasasun, makabahagi sa napibigay, sa madalain sa ng panalangin ng pastor dala, sa matay sa Panginoon. Hallelujah, Pastor. Amen. God bless mo, Lord Alfredo. O magbigay ka at ika'y bibigyan, o siksik-liklik, apaw di naman, kaya't magbigay ka kung puso'y maghandog, at sa iyo may pagkakaloon. Magbigay ka at ika'y bibigyan, o siksik
po ating Panginoon Jesus. God bless po, beloved selected singers, at Diyos po siya magpala sa lahat po na nagkaloob. Praise God. Para po sa ating minamahal na baguhan, minamahal natin mga bisita, patuloy po ang pananambahan po dito sa ating pastoral house. Mayroon po tayo 3 beses na pananambahan sa loob po na 1 linggo na maaari natin madaluhan. Tuwing araw po na Merkules, yan po yung ating midweek service. Nagsisimula po tayo na alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At araw po ng Biyernes, minamahal overnight prayer po ito. Nagsisimula po yun alas 9 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw ng Sabado. Araw po ng Linggo, katulad kanina, nagsimula tayo ng alas 9 ng umaga. Nagtatapos po, ganito pong oras, tuwing araw po yan ng Linggo. At huwag natin kaliligtan, minamahal yung ating Facebook Live, Jesus Miracle Hour, gabi-gabi po yan. Lunes hanggang Sabado, alas 9 ng gabi, hanggang alas 10 po yan ng gabi. At yung ating television program naman po sa Dako ng Maynila, sa PTV Channel 4. Every other Saturday po ito, minamahal sa PTV Channel 4, alas 10:30 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. Yung radyo program naman po sa Dako po ng Maynila, minamahal Lunes hanggang Sabado sa DCME, 15:30, talapitan natin mga radyo sa AM band po yan, minamahal. Lunes hanggang Sabado, alas 11 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. Yan po, minamahal ating mga schedule ng ating Facebook Live, radyo program, television program po natin. Minamahal sa ating minamahal na bisita, mayroon po tayong bautismo. At yung bautismo po dito, libre po ito. Wala pong bayad yung bautismo. At yung damit po ninyo na suot, di po napapasa yan, meron po tayong ginagamit na baptismal robe. Kung kayo po willing, magpabautismo, mamaya po may magpapaliwanag po dyan, minamahal, kaya magpabautismo po kayo. Praise God, libre po ito. At may lihas din po tayo. Sa Bible magpalihas, may lihas po tayo. Pagkatapos po natin closing prayer, may counseling naman po, may katanungan patungkol sa paglilingkod sa mga Panginoon. Lumapit naman sa ating beloved preachers area, nandiyan po, ating beloved ordained preacher, nakahanda po siya na kayo kanyang paglingkuran. Amen, praise God. At minamahal, sa lalapit na anniversary, minamahal ng Talipaw Peace Mission, mag-alay tayo ng ayuno sa ating beloved choir para sa po sa ipagtatagumpay ng kayang banal na gawain. Amen, praise God. At kung wala na po, minamahal, additional announcement, ay tumayo na po. Magpasalamat na po tayo sa ating pinapahinus sa tinatapos na matagumpay na pananamba sa araw na ito, maging sa ating pasamantalang pag-iwahiwalay. Panalangin na rin po ito na ating beloved worker, Brother Paulo Bundok. Amen, praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Brother Lando Montilla. Tayo po'y mag-closing prayer na po. Tayo po'y sama-samang manalangin muna. Dakilang Diyos, amang banal sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa tagumpay ng banal na gawain o Diyos. Sa araw na ito na tunay kami pinagpala mong lubos, malapit simula kanina. Hanggang sa mga oras na ito kami nagpapaabot ng mataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila sa iyong banal na pangalan, malapit noon. Salamat mula kanina. Wala kaming pinag-usapan kundi ang kabutihan mo, ang iyong mga dakilang gawa sa aming buhay, sa mga pamamagitan ng patotoo. At salamat sa awitin ng beloved choir na tunay na tinanggap mong aming papuri, na katunayan, na dama namin banal mong presensya, na siyang aming kalakasan, na sa paglilingkod namin sa iyong malapay noon, at especially mga banal mong salita naming napakinggan, na siyang gabay, patnubay namin, O Diyos, sa paglilingkod namin sa iyong mga salita mo na yan, na patuloy na pinapangaral ang 100% na purong-purong banal mong salita sa banal na ministeryong ito. At kung paano mo din akong payapa, ligtas sa mga anak, ingatan mo po sila sa kanilang paglalakbay din pa uwi, sila yung makarating ligtas sa kanilang tahanan. Itong aming samod dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.